Ayan po, at dahil linggo naman, ayan, ay ilalaad ko po muna ito pangsamantala itong aking oras ngayon dito sa lahat ng mga subscribers ko at mga followers at siyempre dito na rin po sa mga viewers natin kahit na hindi po natin subscriber at viewers din po natin yan. At magkukwentuhan lang po tayo, ayan, at palakpakan muna. Ayan. So, isa naman ng pag-usapan natin itong mga politikong mga honghang na ito. Wala nakakasawa na. Talagang, kumbaga, nakaka-umay na. Sige lang, okay lang, sige, birada lang kayo ng birada hanggat sa mabundat kayo. Pag na-impatso naman kayo, ay mamamatay din kayo. Palakpakan! Ayan. So, yan po. Kaya, ito po munang oras natin ay bibigay ko po muna din sa aking mga nagagandahan. Ay siyempre, naggugupuhan kasing gwapo ko. Ay, palakpakan na mga subscribers ko. Ayan, at tuwan-tuwa naman dito yung mga yung nakikipanood. Kahit tuwan-tuwa sila, ayaw pa rin nilang pindutin yung subscribe. Imaginin mo, samantalang tuwang-tuwa naman sila pagka nakakapanood ng video ko. Tapos, ultimo pindutin yung subscribe, hindi nila magawa. Tingnan natin, pag hindi mo pinindot yung subscribe na napanood mo itong video ko, nako, maninigas yung mga delivery mo. Palakpakan. Ayan. At, yun nga po mga kaibigan. At, mayroon daw po dyan yung pasensya na po muna kayo dahil mag-ragged-ragged po muna ako dahil linggo naman po ngayon. Hayaan niyo po muna magsuot muna ako ng ganitong ragged-ragged mo muna. At para hindi tayo nagmumukhang matanda na, bagamat matanda na yung 175, ay gusto ko pa rin mapanatili yung bata tingnan. Ayan. Palakpakan. So, ayan po at yan po may nag-comment po dyan na naiyak daw siya dahil sa totoo lang daw po ay may sakit siya. Pero nung habang sinasabayan niya yung pagtaas ko raw ng aking kamay, ayun, nawala na raw po yung sakit niya. Praise the Lord. At yun naman po yung lagi ko sinasabi, hindi po ako ang nagpapagaling dito. Ang atin pong Panginoon. Yan. Kaya sabi ko nga, hindi ko na mamalayan minsan yung mga itinuturo ko sa inyo, bigla na lang pong lumabalabas din sa bibig ko. At sinasabi ko po yan na hindi po galing sa akin yan, kundi lahat po yan ay dikta ng ating Panginoon. Ayan po, hindi bali pong magpadikta tayo sa ating Panginoon. Huwag lang po kayong magpadikta dito sa mga kawatan ng mga politikong ito. Sa totoo lang, at kung inyong makikita ngayon mga itsura ng mga yan, parang nagatingnan mo si Abante, parang kanggaro. Diba? Tapos si Barbero dyan, aywan ko, ang laki-laki dito, tapos ang liit na yung ulo, yung bang walang laman ng utak. Ay, hindi. Sabi ko nga na ayaw kong mag-topic. Ayaw ko na muna mag-topic nitong mga politiko, mga kawatan na ito dahil ilalaan ko pa muna. Dito muna tayo sa mga subscriber ko. Ayan. At maraming salamat po dito sa mga subscriber ko. Na siyempre yung patuloy po ninyong pagsubaybay, patuloy ninyong pagtangkilik nitong ating munting channel. Actually, hindi ko po channel ito. Channel po ninyo ito. Yan po yung madalas kong marinig sa akin na ano man pong kikitain o ano man pong maging revenue nitong ating channel na ito, sa inyo rin po yan mapupunta. At speaking po doon sa mga nagpapasubscribe, ay sabi ko, maraming salamat po sa inyo. At talaga namang overwhelming itong ginagawa ni itong si Mary Ann Gilor. At talagang 700
700 mahigit na po yung kanya na pa-subscribe. At ito namang sumusunod naman po ito dito si Blissy Bilyones. Ayan. At marami pa pong iba. Yung sinang mga naba na yan. Marami pa pong iba yung susunuran. Wala lang po dito. Hindi ko lang po hawak yung cellphone. At yan po yung sinasabi ko na kapag malapit na natin ma-reach yung 100k subscriber, ay doon na po i-review lahat yan nung ating tagabasa, yung reviewer po natin kung merong kailangan tanggalin doon, kung may kailangan na i-delete na lang. Kasi meron pa rin po kasi dyan, hindi ko po alam kung sinasadyang mandaya or talagang hindi lang alam, hindi ko po alam. Kasi ang sinasabi po sa akin itong tagabasa ko, ay meron na naman daw po yung nag-send ng nag-send, panay-panay daw ang send, ayon, iisa lang yung kanya sinisend. So, yun po ang nakakalungkot kasi hindi natin alam kung naiintindihan ba niya or talagang gusto lang niya mandaya. Hindi po makakalusot yan kasi re-review po yan eh. Sinasabi ko po sa inyo, kung inaakala ninyo na mali na yung inyong ipinapadala, burahin niyo na po yan. Kasi paulit-ulit po ito kaya wala pong sisihan dito. Kasi ang gusto ko po rito maging patas yung ating laro. Kaya nga po yung kung inaakala nyo namang nakapandaya kayo o alam nyo naman na hindi tama yung ginawa ninyo, alam nyo naman yung tama. Di po ba? Burahin nyo na po para sa ganun ay hindi na po kayo di-disqualify pagdating ng araw ng raffle natin. Ayan, at so araw-araw naman po yung pinapaalala ko sa inyo at sana wag tayong gagawa ng kwan. Yung pong nagpapasubscribe, hindi ko po sinabi na 1 million ninyong business na i-send yan sa tarik na yan na pare-pareho. Hindi ko po sinabi yan. Magpa-subscribe po kayo kasi isa lamang po ang subscribe ng isang tao. Hindi na po pwedeng ulitin yun. Kaya magpa-subscribe kayo, mag-effort po kayo, magsipag po kayo, hindi yung mandadaya kayo. Ganun lang po yun. Ay, kayo naman pala. Palakpakan muna, palakpakan. Dito ba? Palalalak ko lang po yun. Nasa inyo naman po yan kung hindi kayo makikinig, ay sino ba ang talo? Ang talo po, kayo mismo nanandaya kasi i-restrict or i-block na lang po kayo. Ganun lang po yun. Kaya iwasan po natin yun. Ayaw ko pong may ma-restrict sa inyo. Ayaw ko pong may ma-block kayo. Kaya ang sinasabi ko po rito sa tagabasa ko, pagkunan mo sila, ipaliwanag mo sa kanila, sagutin mo sila, sitahin mo sila. Huwag yung antimano i-restrict mo. Kawawa naman. Malay natin ka kung hindi talaga niya alam. Paliwanagan mo. Yan ang instruction ko. Kasi ang gusto ko po talaga rito yung marami pong makakasali at may chance rin po silang manalo kung sino man po ang manalo sa inyo. Ganun lang po yun. At gusto ko lang pong komentuhan yung may comment din po dyan ang sinasabi, Sir, sabing ganyan, araw-araw po akong nagsusubscribe sa iyo, araw-araw ko po kayong pinapanood. Ayan. So, kung sino pang po kayo ay yun pong sasabihin yung araw-araw yung pinapanood, okay po yun. Pero yung sasabihin po yung araw-araw kayo nagsusubscribe, yun po ang mali. Kasi po, ang pagsusubscribe po sa isang channel ay isang business lang po yun hanggang sa mamatay na lang po kayo. Hindi na po ninyo pwedeng ulitin yung subscribe. Kaya mali po yung sasabihin yung araw-araw kayo nagsusubscribe. Ayan. So, mali po. At siguro kung hindi nyo alam yung sinasabi nyo, yun po yung sinasabi ko na panoorin ng buo yung videos ko para sa ganun mayroon po kayong alam. Ito na po yung pagkakataon ninyo, hindi po ba? Na kapag kayo ay nakatutok dito sa Birana Live Studio TV, sisiguraduhin ko sa inyo, tatalino po kayo. Sabi ko nga, bonus yung gaganda kayo at gugwapo. Pero ang main dito, tatalino kayo. Pero, kung diyan kayo kay Mike Abby nanonood, sisiguraduhin ko sa inyo, papangit kayo na kasing pangit nitong si Butod
magiging butod na kayo, na kasing butod ni butod, pangit pa kayo na parang yung ampalaya yung mukha rin. Palakpakan! Ayan. Di po ba? Yan po yan. At maniwala po kayo sa akin. At doon po sa mga nag-subscribe na gumanda na, doon po sa nag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV na gumawa po na, abay, pasalamat po kayo. Dahil kung hindi nyo natagpuan itong channel ko or Birana Live Studio TV na hindi kayo nakapag-subscribe o hindi ba, nananatili kayong pangit. Palakpakan! Ayan. Di po ba? Pasalamat po kayo. Sabihin nyo lang, Lord, salamat at natagpuan namin itong YouTube channel ni Mr. Birana at gumanda na ako at gumawa po na rin ako. Ganun lang kasimple. Maliit man o malaking bagay, dapat nating ipagpasalamat. Pero hindi po maliit na bagay yung gumawa po kayo at gumanda. Malaking bagay po yan. Palakpakan! Ayan. Malaking bagay po yan. Di ba? Isa naman sa kamukha mo ito si Kwan. Itong si Atlas Abante. Tingnan mo parang Kwan. Ayan, ito totoo. Ito makikita nyo rito sa screen. Ayan. Ayan, yan. Ganyan ang mananatili kayo or nanatili sana kayong ganyan ang itsura ninyo kung hindi kayo nakapag-subscribe. Ayan. So doon pa po sa mga hindi nag-subscribe. Aba! Huwag na po kayo magdalawang isip na mag-subscribe. Pindot lang naman yung subscribe. Pindot yung bill. Pindot yung all. Abay, napakasimple lang po yan. Tapos, dagdagan mo rin. Pindot yung like. Pindot yung share. Ayan. Palakpakan. Ayan. Dito ba? At sabi ko nga po, nako, ang dami ko sanang itatopic na mga politiko. Pero sabi ko, ayaw ko muna sirain yung mood ko dahil gusto ko ilaan ko muna yung oras ko dito sa mga subscriber ko. At gusto kong maitatak nila sa kanilang mga puso at isipan na mayroon silang nakilalang Birana, mayroon silang nakitang YouTube channel na nakakapagpagwapo, nakakapagpaganda, at higit doon, nakakapagtatalino. Ayan. Palakpakan! Ayan, di ba? Isa manood kayo din kay Kwan? Kay Mike Abe? Di ba? Ano mapapala ninyo? Yan ang tanong ko lang sa inyo. Dito sa mga pangit na mga vlogger na yan. Kagaya nung si Makmak na yun na parang hinukay sa sementeryo. Di ba? Yan mga si Jared na yan. Tingnan mo ng itsura, papangit. Ay, naku. Di ba? Tapos yan ang papanoorin nyo, ang papangit. Kagaya ng Mike Abe. Nakaharap kayo sa kanya. Pinapanood nyo, yung wala namang kakunta-kuntang vlog niya, kundi ang sasabihin lang niya, itong si topic lang niya si President Duterte, at saka itong si BP Sara, si Pastor Kibuloy. Yan lang ang topic niyan. Tapos, makikita niya yung ilong, at pagka nasinghot kayo niya, ay baka tuloy-tuloy kayo hanggang lalamunan niya pag nasinghot kayo sa pagkalaki-laki ng ilong. Di ba? Huwag na. Dito na kayo tumutok. Kaya sabi ko nga po doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa channel natin, maniwala kayo sa akin. Hindi po ito pang-uuto. Hindi po ito yung ano man tawag diyan. Yan po ay makatotohanan. Nakalagay naman po yan sa mga comment. Basahin niyo lang pa yung mga comment. Di ba? Yung isang nag-comment diyan. Tingnan mo. Dating kamukha daw niya si Junicia. Yung nanay ni Pacquiao, dating kamukha daw niya si Junicia. Ngayon, kamukha na raw niya si Angel Locsin. Palakpakan! Ayan! Di ba? Ayaw niyo pa yan? Ay nako, nasa comment po yan.
Hindi po ako pwedeng gumawa dito ng mga istorya. Pero, ito. At, ito po kasi yung matagal ko nang gustong sabihin sa inyo. Pero, palagay ko hindi pa napapanahon. Alam niyo po ba yung sinasabi ko na kapag ka nag-subscribe kayo dito sa channel ko, lahat yan ay suswertihin. Marami pong pamamaraan yan kung bakit suswertihin kayo. Sabi ko nga, matagal ko nang gustong sabihin to sa inyo, pero sige, isa-isahin ko na lang. Pag kayo sinasabi ko pong magmula doon sa umpisa, panoorin nyo lahat ng mga videos ko. Doon pa lang po masuswertihin na kayo. Kasi mayroon po dyan yung mga itinuro ko na kakaiba man pero epektibo. Ayan, parapakan mo na. At yan naman po yan ay seryosong usapan yan dahil nandiyan naman po yan sa comment na pagkatapos daw nilang masunod yung sinasabi ko nga, tinuturo ko tungkol na lang doon sa mga kung ano-ano dyan. Sabi ko nga, may tubig ng saging, mga sili na yan, kung ano-ano. Marami po yan eh. Doon po lang po pagka napanood din yun, natuto kayo doon, malaki pong bagay. Dahil ang sinasabi po natin dito, if ever na dumating yung virus or laso na pakakawala ng kalaban ng ating bansa, which is yan ay China, ang gumigiri na dyan, doon lang po sa kalamansi at sa kasili, panalo na po kayo. Bakit? Kasi yun po ang sigurado ako na hindi po papasukan kayo ng virus pag yun po ay naproseso ninyo. Ayan. Pero sige, meron pa po palang nag-comment. Sige, pasadahan ko po na bago ko malimutan. Itong nag-comment na Sir Berana, sabi ganyan, araw-araw po ako nagnangata ng nagngunguya ng usbong ng sampalok. Wala po akong sinasabi na ngayon nyo gagawin yan dahil yan pong usbong ng sampalok na yan ay itinuro ko pa yun yung time ng COVID kasi yun po ang nababagay. Hindi ko po sinabi sa inyo na hanggang ngayon gagawin ninyo. Diba? Wala po ako sinabing ganun. Sinasabi ko lang po na yun ang itinuro ko dati yung time na COVID kasi yun ang pwedeng kumarang dyan sa virus na yan kung kayo ay nagnangata ng usbong ng sampalok. Huwag po, kaya tuloy, wala kayong natutuluran kasi hindi nyo tinatapos yung video. Kaya yan tuloy, baka mamaya sa kangunguya mo ng sampalok na yan, sa halip na makakabuti sa iyo, baka nakakasama. O, yun po ang sinasabi ko sa inyo. Yun po ang nakakalungkot. Dahil po sa katapusan ng kaalaman ninyo, ay baka mapahamak po kayo sa ginagawa nyo yan. Wala na po akong sinabi na ngayon ay araw-araw kayong magngata or magnguya ng usbong ng sampalok. Wala po akong sinasabi niyan. Maliwanag po yan na ang sinasabi ko nung time ng pandemic or time ng COVID-19. Doon ko lang po yan itinuro yung usbong ng sampalok. Pero ngayon po wala na pong COVID, hindi na po kailangan. Bakit araw-araw ka pa rin na nagnangata or nagngunguya ng usbong ng sampalok? Mayroon po side effect yan. Makinig po kasi kayo sa itinuturo. Huwag po yung birada kayo ng birada na yun ang sinasabi ko eh. Ang hirap talaga magpaliwanag. Sobra ang paulit-ulit ng sinasabi ko. Iyan naman pong kalamansi at saka sili. Pwede rin po kayong mag-prepare lang po kayo ng kaunti para doon po sa mga pangangati ng inyong lalamunan, yung tipong lalagnating kayo, yung tipong yung di ba pagka makati ang lalamunan parang uubuhin kayo, yun yung time na yun. Maggumawa lang po kayo ng kaunti. Ilagay po ninyo yan sa frigidaire para napipreserba. Pero huwag nyo pong palalampasin yan ng
isang buwan. Hanggang isang buwan lang po. Itapon nyo na kung may sobra. Gumawa lang din po kayo ng bago. At iyan pong sili at kalamansi, if ever, sabi ko nga niya na, mararamdaman nyo naman po Mararamdaman nyo naman po kung halimbawa nandiyan na yung kaguluhan, o di saka kayo ngayon, magproseso ng kalamansi at saka sili. Saka nyo i-process yung itinuro ko dyan kung paano i-process yung kalamansi at saka sili. Doon na po yung time na yun. At kung talagang nandiyan na yung mga virus, ang gagawin nyo lang po doon painom-inom lang po kayo ng kaunti or either i-spray lang po ninyo sa lalamunan ninyo. Lalo na kung lalabas kayo, isprayhan nyo po yung lalamunan ninyo nung ginawa ninyong sili at kalamansi. Yun po yun. Wala po akong itinuturo dyan na hanggang ngayon gagamitin ninyo itong usbong ng sampalok. May din po yan, may epekto rin po yan. Kaya yun po ang sinasabi ko. Nasa halip na makatulong sa inyo, lalo pang makakasama sa inyo dahil doon sa maling paggamit ninyo. Matuto nga po kayong panoorin ng buo itong mga video ko. Para po na naintindihan ninyo. O kagaya na lang yan. Pag tinignan niyo itong Tariq Hassan Mirza, yung title lang na kaya na naka-share dyan, hala, like ng like, lahat na makita ang title, like ng like. Para ano? Di ba ba? Para ano na mag-like kayo na mag-like na hindi nyo man pinapanood ang video. Saka lang po kayo magla-like kapag pinanood ninyo ang video na nagustuhan ninyo, saka ka lang kayo magla-like. Hindi yung like kayo ng like na hindi nyo naman napapanood. Malas po yan. Tandaan po ninyo. Mamalasin po kayo. Isa pa. Mayroon po dyan, di ba? Part 1, Part 2, Part 3. Ang sinasabi ko po dyan, i-comment lang po dyan, accept or accepted. Yan. Lagay niyo yung pangalan nyo, accept or accepted. Yan sa 1, 2, 3. Part 1, Part 2, Part 3. Yan lang yun. Ina-apply yung accept or accepted. Pero, mayroon akong mga video dyan na ang sinasabi ko dyan sa video na ano yun, yung magkakagiran niya, accept. Kinoment accept. Mamamatay ka bukas. Ang comment niya, accept. Bukas, maghihingalo ka. Ang comment niya, accept pa rin. Tingnan mo talagang grabe. Sige, palakpak niya muna. Diba? Hindi ba kaing-ingan? Sagot. Magdagay lang. Huwag po ganun. Ay kung sasabihin ko pala doon sa video ko, bukas magkakakitong ka, accept. Accept ka na accept. Wala na kung video dyan, hindi mo in-accept lahat accept. Kahit na ang tema ng mga natin, ng topic natin ay yung mga delikado. Accept ka pa rin ng accept. Pati bulutong ina-accept mo. Yun po yan. So marami po talaga yun na sinasabi ko po na wala. Ang hirap magturo. Ang hirap kayong turuan. So, tingnan mo, ang dami dyan makita ko yan dyan, sabi nga nung tagabasa ko, sir, isang tao ito, puro like ng like ng like. Ay, hindi naman ko hindi mo naman pinapanood ang video, bakit ka magla-like? Tigilan mo yan, mamalasin ka, maniwala ka sa akin. Mamalasin ka. Kasi like ka ng like na hindi mo alam yung nilalike mo. O, di ba? Kapag pinanood mo ng video, ng buo yung video, tinapos mo, saka ka mag-like, yun, suswertihin ka. Pero yung nakita mo na yung title, nakita mo yung thumbnail, pinindot mo like. Pupunta ka sa isang video, pinindot mo yung like. Malas ang aabutin mo. Ayan. Diba?
Huwag ganon. Even though sinasabi ko dito sa video na pindot na po yung like, kasi pagka nanonood kayo, yan, pindutin nyo yung like. Or either i-share nyo. Ha? Mayroon dyan. Sir, lahat ng video mo pinapanood ko. Lahat ng video mo sinishare ko. Titingnan ko yung pipindutin ko yung profile niya. Ha? Pag pinindot ko yung profile niya, i-roll ko yung Facebook niya. Niwala nga kahit isa na nakashare ng mga video ko. See? Huwag po ako ha. Huwag po ako ang paandara ninyong ganyan. Huwag po. Dahil ito po ay bumubuka pa lang yung bibig ninyo. Or unang salyada pa lang ng tingnan ko lang yung comment mo, alam ko na kung nang-uuto ka. Huwag po ganun. Kung doon magagawa ninyo kay Mike Abe, sa akin po huwag niyong gawin yan. Kasi maaring magkaparehas lang kayo ng utak ni Mike Abe. Ito pong utak ko na iba. At kaya wag po kayong magsasalita ng gano'n na lahat daw ng video ko ay nakashare. Pag pinindot mo yung scroll mo yung profile niya, ni isa, walang nakashare na video ko, kundi ang nakashare doon yung may mga yung mga walang kakwinta-kwinta ng mga vlogger, kagaya kay Macmac na yan, yun ang mga nakashare sa Facebook na ito. Pero itong itong video ko, walang nakashare ni isa. Huwag ako. Talaktakan mo na yan. Ano pa ba ang ito yung sasabihin ko kanina na naputol. Balik pangalawa na po ito. Ito po yung sinasabi ko na yun pong halimbawa sinasabi ko dyan nung nakaraang video ko na halimbawa nandyan na yung dilobyo at gira halimbawa sa ayaw ninyo sa gusto nyo nandito kayo sa akin. Pag mulat ng mata ninyo, nandito na pala kayo sa akin. Ano yung sabi ng comment? Nakakatakot naman daw yun. Dahil, bakit daw ganon? At ito lang ang po isasagot ko sa inyo. Matagal ko palang gustong sagutin ito, nakakalimutan ko lang eh. Sa totoo lang po, pagka nagkagira at nagkaroon ng dilubyo, na hindi ka naniniwala sa ating Panginoon at doon sa sinasabi ko, hindi ho mangyayari yun. Mananatili kang nandyan sa inyo at mananatili kang kubin ng mga bala at mga virus na pakakawala ng kalaban. Hindi po mangyayari na pagkisap mo ay nandito ka na sa akin. Depende po yun sa paniniwala mo sa ating Panginoon. Ganun naman po yan. Doon po ay applicable lamang po yun doon sa talagang alam ko na ang paniwala ng sampalataya, yun po lagi ko itinuturo yung pananampalataya sa ating Panginoon eh. Kaya ko po nasabi nyo na pag nandyan yung gira, nandyan yung dilobyo, kahit saan kayo lupalot ng mundo naroon, dahil nagkakagulo na, ay pagmulat mo po lang, nandito ka na pala sa akin. Nandito ka na sa aking. Ganun lang po yan. Maiiwan po dyan yung malasado ang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po, siguro mas maganda na tuwing linggo na ganito ay magtatapik tayo ng ganyan para po magising din po kayo. Tandaan po ninyo ito. Wala pong ibang tutulong sa inyo kundi ang ating Panginoon. Yan lamang po yan. Lagi ko po yung sinasabi. Huwag po ninyong intindihin yung sinasabi ko, dahil yung sinasabi ko po yun, ay utos lang po yun. Kumbaga, dinokdok lang ako ng ating Panginoon, yun ang sabihin mo. Pero ang Panginoon pa rin po ang nagkukanyan, nagmamanage niyan. Siya pa rin po ang gumagawa ng programa, ano man yung lumalabas na salita dito sa bibig ko. Kaya po yung nag-aalala, sinasabi ng kakatakot, ayun, diyan pa lang sa pagsabi mong ganyan, wala ka ng kapag-asa. Magbago ka. Ngayon pa lang, i-dedicate mo na yung sarili mo sa ating Panginoon.
At pag dumating yung gira at dilubyo na yan, darating at darating po, hindi po pwedeng hindi. Maniwala kayo sa akin. Hindi pwedeng hindi dumating. Katunayan pa na nga po nandyan na po, nakapurma na. Yung iba nag-uumpisa na. Nakapurma na po. So, ibig sabihin ko na lang po ito. Yung finality na yan, nandyan na po ang gira, nandyan na rin po ang virus. Wag na wag po kayong umasa na baka barilan or bombahan. Hindi po. Iba po ang klase ng gira ngayon. Either atomic bomb ang gagamitin nila, yun po yung sinasabi kong lason. Marami po yan. Marami po. Ang pwede lang gamitin. Hindi po kagaya ng araw ito na barilan, tagaan. Noong panahon ng hapon, di ba, may bayonita pa yan, mga Armalite nila, yung mga baril na may mga bayonita pa. Yan po ang gira ng araw. Hindi po kagaya ngayon, napakarami na po mga chemicals na binibulot nitong mga bansang mayaman ito. Kagaya po nitong North Korea. Yan po yung napakadelikado na kapag pinakawalan nila yung kanilang mga missile na yan, na ang laman po niyan mga lason, virus. Ganon din po ang China. At saka itong Russia. Yan po yan. Wala pong sasantuhin yan. Lahat na madadaanan yan, hahapay. Lahat na madadaanan yan, malalagutan ng hininga. Yun po yung sinasabi ko. Yun tungkol sa kalamansi at saka sili. Dahil alam ko po, hanggang doon lang po yung nakaangkop doon na pangsangga nitong mga virus na posibleng pakawalan nitong mga demonyong mga kalaban na ito. Yun po lang. At last na lang itong didiscuss ko. Saka sasabihin ko sa inyo, yung hindi man makakasama halimbawa, kasi marami na po ako mga pinakikilos dahil gusto ko na may umpisahan yung Bisaya. Yung Visayas, gusto ko na maumpisahan kasi meron naman po akong lupa dyan, sinasabi ko. At yun nga po, nagpapahanap ako ng at least kahit na 25 hectares lang dyan sa parting Mindanao na mapaglagyan natin ng isang komunidad. Yan po ay, huwag po ninyong expectin na magaganda yung bahay ninyong papagawa ko dyan. Yun po halimbawa, yung may simple lang tayong ganyan, yung sa baba, konkreto, yung sa taas, hardiplex, yung bubong, of course, zero. Ganun naman po. At kompleto po yan ng mga halimbawa CR, o ano pa man yan, basta kompleto po. Yan po ang plano ko. Kasi kung marami po kayo, ay pasalamat na lang po tayo yung mayroon tayong matirhan na okay naman. Hindi naman yung matitirhan na parang para tayo nasa squatter, hindi po, ayoko po nung ganun. Yun po ay pangsamantala para lang po makapag-umpisa na. At sana nga po yung aking kausap dyan sa parting Mindanao ay okay na kasi nga sabi ko 25 hectares ang kailangan ko pang samantala. Pero ang hanapin mo dyan yung magiging safe itong mga subscriber natin. Yung ibig sabihin magkaroon man ng virus ay hindi mahahawaan itong mga subscriber natin. Yun po ang instruction ko dito sa mga tao kong pinapalakad. Ayan po. At sabi ko nga po sa inyo, ayaw ko pong mangyari na kahit na isang subscriber ko ang malaman kong mayroong napahamak, mayroong namatay dahil sa ganyang mga virus na hindi po ako makakapayag niyan. Hindi po. At katunayan, saka ko na po ituturo sa inyo kung paano kayo makasurvive na kahit na 5 taon na hindi kayo kumain ng kanin, nakakasurvive kayo. Ayan, meron pa kayong pwedeng matutunan sa akin. Ako po kasi 20 years ko na po na hindi kumakain ng kanin. At saka ko na po ituturo yan sa inyo kung hindi ko na kaya kayong pakainin lahat. Pero hanggat kaya kong pakainin kayong lahat,
hindi ko muna ituturo sa inyo. Hindi baling ako na muna ang huwag kumain ng kanin. 20 years na po ngayon. Hindi ako kumakain ng kanin. Yan po ang isa sa ituturo ko sa inyo. Na kahit 5 years kayo na hindi kumain ng kanin, malusog ang inyong pangangatawan, hindi magbabago ang inyong katawan, yung sasabihin yung mamamayat kayo, hindi po. Bagkos parang laging sariwa yung inyong mga katawan. At nako, sige, saka na natin pag-usapan yan pagka nandiyan na. Pero hanggat kaya ko kayong pakainin lahat, ay hindi ko ituturo yun sa inyo. Dahil kasi pagka itinuro ko sa inyo yan, ay maraming mga siraulo. Maliban na lang kung nanumpa na kayo sa ating Panginoon na hindi kayo gagawa ng anumang karumal-dumal o anumang mga immoral na gawain. Baka mamaya pagka gumandang lalaki kayo, gumandang babae kayo, siyempre ang ganda-ganda nyo na. Baka naman mambababae itong kwan ito, napaganda na. Dating parang kamukha ni Abante. Tapos ngayon ang gwapo na. Tapos mambababae lang. Ay, hindi po pwede yun. Ay, palakpakan. Ayan. Ayan po, sana po ay mag-enjoy kayo dito sa ating maikling kwentuhan. At unti-unti ay mayroon kayong matutuklasan. At unti-unti mararamdaman nyo na ang pagbabago ng inyong kaisipan, pagbabago ng takbo ng inyong buhay sa ngalan po yan ng ating Panginoon. So muli ko pong itinataas ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit at may mga problema sa buhay. Ama naming Diyos, ngayon po mismo ay tanggalin mo na po ang anumang nagbabagabag sa kanilang mga lamdamin, sakit man yan o problema, ngayon na po ay tanggalin nyo na. Yan po ay aking hinihingi sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Ayan po. So, siyempre, ano pa ba yung huling sinasabi ko? At tiyak, wala ito sa mga ibang vlogger na nagsasabi, lalo na ito kay Mike Abe. Ito na po. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.